Ang kwento ni Indarapatra at Sulaiman. Si Indarapatra ay ang matapang na hari ng Mantapuli. Nabalitaan niya ang malimit na pananalakay ng mga dambuhalang ibon at mababangis na hayop sa ibang panig ng Mindanao. Labis niyang ikinalungkot ang mga pangyayaring ito sa mga naninirahan sa labas ng harian ng Mantapuli. Ipinatawag ni Indarapatra ang kanyang kapatid na si Sulaiman, isang matapang na kawal. Inutusan ni Indarapatra si Sulaiman upang tuksain ang mga ibon at hayop na namimisala sa mga tao. Agad na sumunod si Sulaiman. Bago umalis si Sulaiman, nagtanim si Indarapatra ng halaman sa may durungawan. Ani niya kay Sulaiman, Sa pamamagitan ng halaman ito, ay malalaman ko ang nangyayari sa iyo. Kapag namatay ang halaman ito, nangangahulugan, ikaw ay namatay. sumakay si Sulaiman sa hangin. Narating niya ang kabilaan. Wala siyang nakitang tao. Walang ano-ano ang nayamit ang lupa. Kaya pala dumating ang halimaw na si Kurita. Matagal at madugo ang paglalaban ni Sulaiman at ni Kurita. Sa wakas, napatay rin ni Sulaiman si Kurita sa tulong ng kanyang kris. Nagtungo naman si Sulaiman sa matutong. Kanyang hinanap ang halimaw na kumakain ng tao. Nakilala sa tawag na Tarabusaw. Hinagupit ni Tarabusaw si Sulaiman sa pamamagitan ng punong kahoy. Nang nanalata si Tarabusaw, ay saka itong sinaksak ni Sulaiman ng kanyang espada. Pumunta si Sulaiman sa bundok ng Beta. Wala rin siyang nakitang tao. Ang iba ay nakain na ng mga halimaw at ang natirang iba ay nasatabuan. Luminga-linga pa si Sulaiman nang biglang magdilim pagkat dumating ang dambuhalang ibon pa. Si Sulaiman ang nais lagitin ng ibon. Mabilis at inutos lakas ng tinaga ito ni Sulaiman. Bumagsak at namatay ang pa. Sa kasamaang palad, nabagsakan ng pakpak ng ibon si Sulaiman na siya niyang ikinamatay. Samantala, ang halaman ni Sulaiman na Pantapuli ay laging pinagmamasdan ni Indarapatra. Napansin niyang nanlata ang halaman at alam niyang namatay si Sulaiman. Hinanap ni Indarapatra ang kanyang kapatid. Nagpunta siya sa kabalalan at nakita niya ang kalansay ni Tarabusaw. Alam niyang napatay ito ng kapatid niya. Ipinagpatuloy ni Indarapatra ang paghahanap niya kay Sulaiman. Narating niya ang bundok ng Beta. Nakita niya ang patay na ibon pa. Inangat ni Indarapatra ang pakpak ng ibon at nakita ang bangkay ni Sulaiman. Nanangi si Indarapatra at nagdasal upang pabalikin muli ang buhay ni Sulaiman. Sa di kalayuan, may nakita siyang banga ng tubig. Minisikan niya ng tubig ang bangkay at muli nabuhay si Sulaiman. Parang nagising lamang ito mula sa mahimbing na pagkatulog. Nagyakap ang magkapatid dahil sa malaking katuwaan. Pinauwi na ni Indarapatra si Sulaiman. Nagtuloy pa si Indarapatra sa bundok ng Gurayo. Dito wala ring natagpuang tao. Nakita niya ang kinakatakutang ibon may 7 ulo. Sa tulong ng kanyang inkantadong sibat na si Horis Pakal, ay madali niyang napatay ang ibon. Hinanap niya ang mga tao. May nakita siyang isang magandang dalaga na kumukuha ng tubig sa sapa. Mabilis naman itong natagtagpo. Isang matandang babae ang lumabas sa tabuan at nakipag-usap kay Indarapatra. Ipinagsama ng matandang babae si Indarapatra sa yungib na pinagtataguan ng lahat ng tao sa pook na iyon. Ibinalita ni Indarapatra ang mga pakikilaban nilang dalawa ni Sulaiman sa mga halimaw at dambuhalang ibon. Sinabi rin niyang maaari na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan.
Sa laki ng pasasalamat ng buong tribo, pinakasal kay Indrapatra ang anak ng hari. Ang magandang babaeng nakita ni Indrapatra sa batisan.